Kaya nung sila ay dalhin doon, doon na lumabas ang lahat ng reklamo kay Moses. Moses! Walang tubig! Ganon. Yan, lahat na. Walang pagkain. Gusto nang bumalik sa Egypto na kahit kami ay naging alipin dito sa mahabang panahon, may fried chicken naman. Doon sa dito, dinadala mo kami diyang Moses ka, ikaw na muna sa amin. Patayin si Moses! Ang dami nag-aklas eh. Bakit? Wala namang palang pagkain dito. Nagalit ang Diyos doon sa matitigas ng ulo ng Israel. Ayan, ganito yung naging kasaysayan. Ano? Kaya, fulfillment of the law eh. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang bindi na siyang pinangakuan. At ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Sino yun? Siya din, si Jesus Christ. 3:24. Ano ba't ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin? Anong kautusan? Law and the Moses, Law of Moses and the Prophets. Yung Old Testament. Naging ano raw? Tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Kasi merong mga information dito na mababasa tungkol dyan sa paparating na yan. Upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi nakita ng mga Saduceo, Pariseo, kaya ipinapatay nila ang Panginoong Hesus. Balik tayo sa 2 Samuel 7:13. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan. Kaya anong tawag? Church of Christ. Oh, hindi ba? Hindi na. Sino ba yung namatay? Ang ating Panginoong Hesus na binili ng kanyang sariling dugo. Itong Diyos na ito, may dugo. Bakit? Nagkatawang tao eh. Sino yung Diyos na nagkatawang tao? Si Kristo. Diyos na may dugo. Acts 20:28. Kaya, yung mga magtatayo ng iglesia, dapat muna kayo mamatay. Yung mga nagsulputan na sinasabing, kami ang totoo. Ay hindi oh. Itong binabanggit dito ay pinagpamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ipinasok lahat dyan. Kaya Church of Christ, iglesia niya ito. So, kung iglesia niya ito, nandito ang kanyang mga sulat na dapat sundin. Mababasa natin sa Biblia. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya sa pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Bakit? Nagpakababa, naging tao, nagkatawang tao. Ano po? Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi maiwalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis niyan kay Saul na aking inalis sa harap mo. At ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Forever ito. Magkandamatay man tayo, mawala man tayo sa mundong ito, yung mga bata na yan, ang mga kasama natin, sila yung mga susunod na mga generations. Ano po? Kaya mga mami at daddy, maraming salamat sa inyo dahil dinadala nyo ang inyong mga anak sa iglesia. Your house and your kingdom will endure forever, and your throne will be established forever. Nung napansin ito ng mga Saduceo, nung sinabi ng ating Panginoong Yesus na sa Matthew 5:17 na hindi ako naparito upang i-abolish ang kautusan, kundi upang ganapin. Ang sabi ng mga Pariseo John 9:16, ang ilan sa mga Pariseo ay nagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Yan. Bakit? Sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Gano'n. Datapot sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahagi sa gitna nila. Ito mo, yung mga Pariseo nahati rin. Hindi ako agree dito. Sige, umuwi muna tayo, basahin natin yung kautusan. Kailan ba dadating yung Messiah na yan? Sila mismo nagkagulo. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others asked, how can a sinner do such miraculous signs? So they were divided. Kung makita nila to, nakasaktan yung mga loob nila. Ano ho? So hindi siya naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin. Tutuparin yung mga pinagbabanggit yan.
Ayon sa 5:18 continuation, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng kabuluhan. Hanggat hindi natutupad ang lahat. Alin? Yung tungkol sa Kanya. Lahat ng isinulat dito sa Old Testament na ito, kahit, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliitang bahagi ng kautusan, hindi mawawala ng kabuluhan. Lahat mo sinabi rito ng Diyos, mangyayari yun. Hanggat hindi natutupad ang lahat. Dumating na nga siya. So natupad na. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ito na, mission accomplished. At natupad nga ang pagdating ni Jesus na siyang hinuhulaan sa lumang tipan at pinatutungkulan ng mga hula sa kasulatan. Siya na ngayon yung tinatawag na magiging hain. 5:19. Kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan, yung hindi halimbawa nila sinunod, hindi nila pinaniwalaan, at magturo sa iba na lumabag din. Sino tinutukoy dito? Yung mga Pariseo sa iyo. Kailangan nilang ituro na may darating na Mesaya. Kung hindi nila ituturo, ang sabi diyan, at magturo sa iba na lumabag din, ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa kautusan, yung nakasulat dito, kung ituro mo, ayon dito sa kautusan, darating daw ang Mesaya, ituro nyo. Ayun, yung magtuturo dyan, ang sabi, at nagtuturo sa iba na sumunod din, ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Nakita niyo na po? Masama yung magbawas at magdagdag. Kaya nandun nga tayo sa laging nakasulat eh. Bakit? Nakakatakot niya magdagdag dyan, magbigay ng ibang kahulugan. Lalo kami mga tagapagturo, nako, doble palo sa amin. 5:19. So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. But anyone who obeys God's law and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Kung ano lang yung sinabi ng Diyos. 5:20. Kaya tandaan ninyo, sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan. Ayan, sinabi na. Nakita niya kasi, ang dami. Pariseo sa iyo. Kung yung katwiran niyo raw, hindi hihigit sa mga yan. Ang sabi sa talata, tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang nagtuturo ay utos ng mga tao. Pag hindi lumagpas ang katwiran nyo, hindi, kasi sabi ni Pariseo, ganito daw gawin eh. Sinunod mo si Pariseo ngayon. Pag hindi lumagpas yung katwiran mo ron, ako, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Utos na ng tao yung sinusunod nyo. Hindi na utos ng Diyos. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, sino yan? Scribe, teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kasi sila yung mga tagapagturo eh. Yan, mga Pariseo sa Diseo. Escriba, mga taong nagtuturo, Pharisees and scribes. Ngunit hindi naman sinusunod ang itinuturo. They did not practice what they preach. Diba? May kasabihan na gano'n. Practice what you preach. Ikaw ang nagsabi sa amin, di ikaw ang gumawa. Tinuro mo sa amin, gawin mo. Practice what you preach before you try to teach it to someone else. Napakahalaga nito eh. Tingnan niyo po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Atras tayo. Sa 23 naman, 23:1-2. Dahil magkagaya ng salita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad. Verse 2, na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga Pariseo sa luklukan ni Moises. Naku po, inaano pala nila ito. Yung law of Moses ay gano'n ang ginawa. Ayan, pinalibutan ng napakaraming tradisyon hanggang lumiit yung kautusan. Kita niyo na? Itong mga ito, nagpapanggap mga sa Diyos, nagbabanal-banalan, pero nababasa ko kayo. Parang gano'n ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, na kayo ay nagsisiupo sa luklukan ni Moises. Wow! Gusto nyo rin maging king. Parang gano'n. Verse 3, lahat nga ng mga bagay na sa inyo kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Bakit? Kung binabasa di gawin nyo eka. Datapwat,
Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa. Ano yun? Yun yung mga tradisyon na. Sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa.